Ipakita mo muna sa sarili mo na magbago ka. Ipakita mo muna sa sarili mo at sa mga tao na nakapalibot sa iyo or mismo sa sarili mo na binago mo. Maalis ka alas 6 ng umaga. Oh. Ilang araw ka na hindi namin nadatnan dyan. Hindi ka na nakita. Nagtrabaho din kami din kaya pala ko yun. Oh, okay lang yung magtrabaho, no problem. Maganda nga yung nagtrabaho kayo eh. Kasi yan talaga ang kailangan. Talaga magtrabaho kayo, maghanap buhay. Natutuwa nga ang mga sponsor o kami na nagtatrabaho kayo. Bakit di nyo bilik kalabaw? Ha? Kalabaw? Kalabaw, bakit ibili ka ng kalabaw na wala naman kayong pera? Oh. Ang kalabaw na ang pera na binigay ni ni Nanay Mia, hindi para pang kalabaw yon, hindi pinapahawakan sa inyo yon. 'Di ba sinabi ko na sa inyo? At yan ang utos ng sponsor din. Ang binibigyan ng kalabaw, yung mga may pamilya at inaayos na yung buhay nila. Mag-alagang kalabaw? Hindi at saka isa pa, ang binibigyan namin ng kalabaw, yung mga taong alam namin na katulad ni July na may pamilyado na, tulad ni Binbin na pamilyado na nagsipag, na hindi barkada ang inaatupag. Pag mag-asawa? O, paano nag-aasawa? Dapat ngayon pa lang, plano mo pala na mag-asawa ka, plano mo pala na maayos ang buhay mo, dapat inayos mo na. Ngayon pa lang, magpakita ka na inayos mo na yung buhay mo. Para pagpasukin mo yung buhay may asawa, alam mo na at hindi na mahirapan yung mapapangasawa mo, pati pamilya mo. Kasi siyempre, pasukin mo yung buhay may asawa, magkaroon ka ng anak. Natural, magkaroon ka ng anak. Paano mo mabibigyan yung pamilya mo na magandang buhay, pati anak mo, kung hindi mo ayusin, hindi mo malayuan yung barkada, bisyo, o ano pa? Pag may asawa na, hindi na ako magtitin. Hindi. Diba, ilang beses mo nang sinabi sa akin yan, kapag meron kang asawa, saka ka magtitino. Hindi yon. Hindi ka pa rin nakikinig sa akin, Marwin. Ilang beses ko na rin paulit-ulit sa'yo, ipakita mo muna sa sarili mo na magbago ka. Ipakita mo muna sa sarili mo at sa mga tao na nakapalibot sa iyo or mismo sa sarili mo na binago mo. Walang mag-aasawa sa iyo kung nakitaan ka, walang babae magkakagusto sa iyo kung nakitaan ka na hindi ka nagbabago. Tanggalin mo sa isip mo, lagi kong sinasabi yan. Nagtatrabaho din ako doon kaya pala ko yun. Okay lang yon, hindi namin kini-question ang pagtatrabaho mo, Marwin. Nakikita ko nga kayo doon sa bari. Ang sabi ko nga, o kundi maganda. Kaya nga hindi ka namin dinala buhat nung nandoon ka kay Bimbim. Hindi ka namin, tawag nito, hindi ka namin dinusturbo kasi sinundo ka dito ni Binbin. Di ba nga, una, napang-abot kami ni Binbin na sinundo ka. Pero nagkataon din na pupunta tayo sa bundok. Ang sabi, o sige, ihatid na lang namin doon si Marwin. Para tulungan ka kung gagawa ka ng bahay, gagawa ka ng kubo, o sige. Nag-aaway din silang dalawa. O nag-aaway, kasi alam ko nag-aaway din dahil ikaw nagpapasaway ka rin doon. Hindi na, wala ko nagpapasaway din. Ayan ang problema. Kaya nung nag-umpisa ka doon kay Binbin na magtrabaho ka, hindi na namin kayo dinisturbo. Hanggat nakauwi ka dito, nagtrabaho ka dyan kay sa pinsan mo, hindi na rin namin kayo dinisturbo kasi alam namin na may trabaho ka. Tapos yung uling mo, iniwan mo. Nandyan nga ini kung ni tatay. Oh, hinayaan mo si tatay na kukuha sa uling mo na napagod ang matanda.
nadatnan ko noong nakaraan, nadatnan ni Binbin na hingal si Tatay Romy. Dapat bago ka tumanggap ng trabaho, inayos mo muna yung uling mo. Kasi, gano'n naman din, magkakapera ka naman din sa uling mo, tapos mapapagod ka rin doon sa trabaho, doon sa pinsan mo, unahin mo muna yung obligasyon, hindi yung inasa mo ni Tatay Romy. Awang-awa ako nung nakaraan na data namin na halos pinupukpok niya yung puso niya dahil sa sobrang init, mainit na nga yung uling, mainit pa yung araw, at sa pagbubuhat pa niya, pag-aakyat ng mga uling na siya lang na hindi naman din tinutulungan na nandiyan si Bintot. Siyempre si Bintot, busy din siya. May ginagawa din siya. Oh. Dapat inaasikaso mo muna para maibenta mo agad-agad yun. Hindi mo ginawa. Bago ka katatawid ng walang masama doon sa pagtatrabaho mo. Very good yun. Pero, dapat ka tumawid muna. No, bago ka tumawid sa ibang trabaho, dapat inuna mo muna yung obligasyon mo dito sa uling. Kasi pinagpaguran mo yan eh. Napagod ka, napuyat ka, ginawa mo yan, ginusto mo yan. Ang kundi nilubos-lubos mo na sana, hindi mo sinayang. Yung iba siguro dyan, nalusaw pa. Then napabayaan mo. Anong nangyayari sa'yo, Marwin? Tapos nangihingi ka ng kalabaw. Marwin, sinasabi ko sa'yo, prangkahin kita at pinarangka na kita noon pa. Sinabihan kita. Ang pera mo na pinatabi ko sa'yo na nanggagaling sa sponsors natin, no? Ilang beses ako nagsabi, Marwin, hindi kita hinahadlangan sa pag-iinom mo. Hindi kita hinahadlangan sa pagyuyusi mo, pero dapat kontrolin mo. Oh. Ang pera, itago mo. Kasi kapag naubos yan sa inom, kapag naubos yan sa barkada, pag naubos yan, walang barkada ang magbibigay sa iyo, kundi ang sponsor lang at ako. Kapag walang sponsor magbibigay sa iyo, ako mismo ang magbibigay sa iyo galing sa bulsa ko. And then, nangyari nga, naubos nga ang pera mo. 2 araw lang, ubos na kaagad. Magkano na ubos? 6,000 o 7,000 or 8,000. So, ngayon, sabi mo sa akin, Ate Lori, bago na ako. Ate Lori, iwas na ako. No? Kung iinom ako, o paminsan-minsan na lang. O akala ko tinupad mo yung pangako mo. Pero hanggang salita ka lang, hanggang pangako ka lang, hindi mo tinupad. Nangako ka rin sa sarili mo na gano'n ang gagawin mo, na paminsan-minsan ka na lang iinom kasi ayaw mo na. O, tapos inulit mo, nagkapera ka ulit, binigyan kita ulit, pag tuwing lakad natin, pag meron kang ginagawa, hindi na nga kita binibigyan ng libo-libo pa. Tama na yung minsan 1,000, tama na yung minsan 500, malaking tulong na yon dahil ang gusto ko, sinusubukan kita kung talagang nagpakita ka sa akin na magbago ka, ay talagang ibabalik ko rin yung tiwala ko sa iyo na makitaan kita na nagbago ka sa sarili mo, sa sarili mo, ay talagang maganda ang aabutin mo sa akin. Kailang wala eh. Pinagbigyan kita ulit, dahil humingi ka ng pasensya, binigyan kita ng chance, and then, binigyan kita ulit ng chance ulit na mag-ipon ng pera, kaya bigyan kita ng 500, dapat hindi na nga ako magbigay sa'yo eh. Dahil wala naman kayong kailangan, may bigas dyan, may ulam, may grocery, kapay, minsan, nandyan tuwing punta namin, hindi naman nagdadamot ng sigarilyo, o kung mag-request pa kayo ng alak, binibigyan pa kita ng wine, binibigyan kita ng kung sanmig ba dyan, o Red Horse, dahil nakitaan ko na hindi na kayo nagbabarkada. O, nagpadala ka sa barkada. Tapos pag nagkasakit ka, walang barkada sa yung tutulong sa iyo. Ito, Marwin, piso. Itulong ko sa iyo. Wala, hindi ka nakikinig sa akin. Nakikinig ka sa ibang tao na hindi tumutulong sa iyo, na hinihila ka pababa. Hindi ka nakikinig sa akin na ako yung taong na alam mo, na nakikita mo, na hinihila ko kay pataas na mapaayos ang buhay nyo. Tapos sabi mo, magbago ka, mag-asawa ka. Hindi. Hindi yan katwiran. Lalo kang magkakaroon ng problema sa pamilya mo na makasanayan mo na hindi mo pa napatunayan sa sarili mo na habang wala ka pang asawa, patunayan mo muna sa sarili mo na nagbago ka. Kasi wala ding babaeng papatol sa'yo o maglakas loob sa yung uuo sa'yo na gusto magpakasal na ganyan ang sistema mo. Dahil kung akong babae, hindi mas piliin ko pa maging single kasi ang magiging asawa ko
Kung pasakit ko habang buhay, bugbugin lang ako, pagutuman ako, idamay pa yung mga ko, wag na. Oh. Ilang beses ko na sinabi sa'yo, Marvin, hindi yan katwiran, yan ka na naman. Pag nagsalita ka ng ganyan, sinasabing kayo na naman, Marvin. Sagot mo na naman yung ayaw magbago. Ilang beses na kita sinabihan na ganyan. Wala akong ginawang masama sa inyo, Marvin. Ang ginagawa ko na mapabuti kayo, mapaayos kayo, kasi alam ko watak-watak kayong pamilya. Inipon ko kayo, inadvisean ko kayo, hindi ko kayo sinusumbatan, hindi ko kayo binibilangan kung ano man tulong. Pinapaalala ko lang sa'yo para ma-realize mo, tama nga naman si ate. Nagmamalasakit lang sa amin. Yan ang tunay na nagmamahal sa amin. Dahil kung wala akong pakialam sa inyo, hayaan ko kayo na hindi mabago ang buhay nyo. Kailang may chance eh. Binigyan ko kayo ng chance. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Wala namang ibang magka-problema ka, Marvin, o kung anong gagawin mo sa buhay. Walang ibang tutulong sa iyo. Maniwala ka sa akin. Balik ka sa akin. Kung merong pinsan, kamag-anak, kapatid, na itong ginagawa ko sa iyo, na kaya din lang gawin. At kaya din gawin kung ano ang ginawa ko sa pamilya mo. Maniwala ka sa akin. Sa ngayon, hindi mo pa siguro naisip yan. Pero isipin mo, pagdating ng araw na magkaproblema ka, kung makalapit ka sa mga kamag-anak mo, kapinsanan mo, yes, kapatid, maawa. Hanggang salita awa lang. Financially o ano man, iwan ko lang kung makakatulong sa'yo. Hindi ko minamaliit. Real talk lang tayo. Sinasabi ko lang. Kasi hindi pa huli ang lahat. Bata ka pa. Marami ka pang asin na makakain, no? Tuli-tulinadang asin ang makakain mo bago mo makamit o bago mo ma-realize ang buhay-buhay na kung yung totoong buhay, yung sinasabi mo kanina, no? Na magkaroon ka ng kalabaw. O sige, alam mo Marvin, ang pera nyo na 120, dapat yan ay isang tao lang yung mapupunta, no? Mapupunta lang yan sa isang tao, sa isang anak lang dapat. Pero sa sobrang bait ko sa inyo, kinausap ko yung sponsor na ganito. Kaya, ginawang 4 ang makakatikim. Si July, si Bentot, si Binbin, no? Ikaw. So, 4. Tag 30,000. Pero, ang 30,000, Marvin, walang sinabi ang sponsor na si Binbin, bilhan ko ng motor. Si July, walang sinabi ang sponsor na bilhan ko ng kalabaw. Ang gusto ng sponsor, ibili ng pagkain. Ang gusto ng sponsor, ibili ng mga damit nyo. Ang gusto ng sponsor, ibili ng mga gamit nyo, kung anong gamit. Plus, hindi kayo makakahawak na kahit piso. Dahil ang pera na yon ay hawak ko. At kung ano ang gusto nyo, ay yun, ay babayaran ko na lang, dadampot kayo kung ano-ano, and then ako ang magbayad kung ano at kung magkano ang budget nyo. Yan ang bilin at napag-usapan namin ng sponsor. Kaya wala. So ngayon, ang ginawa ko dahil sa awa ko ng mga kapatid mo, no, ginawan ko ng paraan kay July. Kinausap ko yung sponsor ulit, si Nanay Mia. Nanay Mia, pwede po ba? Kasi may pamilyado na si July. Pwede po ba, Nanay Mia? Bilan ko siya ng kalabaw para magamit niya sa bundok, para naman kahit papaano may mga anak siya makayanan niyang buhayin yung kanyang mga anak. Pumayag si Nanay Mia, 30,000 ang pera, kulang. Gumawa ako ng paraan, Marvin, para madagdagan yun. At makabili ako ng 60,000 na kalabaw. Pangalawa, nakiusap ako muli, 30,000 ang pera ni Binbin, ang kagustuhan ko, ang kailangan ni Binbin, dahil nakikita ko kung anong kailangan ng mga kapatid mo. Ganon kasi ako, Marvin. Pinag-aaralan ko kayong lahat. Tinitingnan ko, sinusubukan ko kayo kung gaano ba talaga, no, kung ano talaga ang pagkatao nyo, kung talagang gusto baguhin ang mga sarili nyo. So, ayon, nakitaan ko si Binbin, na kailangan ng motor, 30,000 ang pera niya, hindi ko pinahawak si July ng pera ha,
Hindi ko rin pinahawak ng pera si Binbin. Yung 30 mil, hindi niya nahawakan. Ako pa rin ang humawak at binili ko ng motor. No? Kahit natagalan yon dahil dinagdagan ko pa ng 30 mil kasi magkano ang ginasto sa kanya. 40 plus, 46 ang motor. Plus ang kulong-kulong, kung di ako nagkamali, 15 mil. So more or less, nasa 60 plus or 70 plus. Grocery pa na halagang 12 mil o almost 13,000. Kaya nakahawak sila ng 10,000 dahil sa kagustuhan ko na naman na mapaayos ang kanilang bahay. Wala akong ibang inisip, Marvin, sa mga kapatid mo or sa inyo. Sa mga kapatid mo, sa pamilya mo, sa inyo. Kundi sobra-sobra yung iniisip ko kung paano ko gawin yung pera na binigay ng sponsor na mapakinabangan nyo, na magamit nyo, no, na makatulong sa pamilya nyo. Ngayon, Marvin, pagdating kay Bentot, pagdating sa iyo, 'di ba, sabi ko, hindi ko pa kayo nabilhan noon kaagad-agad ng mga gamit nyo kasi binibigyan naman kita ng mga damit. Sinashopping ko naman kayo. And then meron, bukod ka na Mia na naka-standby dyan, meron pang mga bigay-bigay ng mga shopping. So hindi ko pwedeng pagsabay-sabayin yan. No? Hindi ko pwedeng pagsabay-sabayin ang mga pera ng ibang sponsors kasi nakasagregate yan, nakasiperate-separate yan bawat sponsors. No? Naka-specific lagi. So ngayon, ang sabi ko sa iyo noon ay, Marwin, mag-shopping tayo ha. Kasi ang gusto ni Bentot, gusto bumili ng speaker. Noon pa yan sinasabi sa akin, speaker na malalaki at mayroon pa sa ibang mga request. Sabi ko, sige, saka na lang. Kasi may mga dumarating pang mga kabay ng mga gamit na galing kay Nanay Mia. Kung ano sana ang wala doon, yun ang bibilhin namin na magagamit nila. So yun yung purpose ko mga kabayan. No, kasi baka mamaya bibili ako ng ganito, hindi magpadala si Nanay Mia kasi si Nanay Mia more on surprising. Laging surprise po yung mga kabayan. Magugulat ka lang nandiyan na sa kadamakmak ng mga parcels. So, si Marvin naman, sinabi ko sa kanya, Marvin, mag-shopping din tayo. Mag-isip ka kung anong gusto mong bilhin sa sarili mo kasi hindi kayo makakahawak ng pera. No, hindi kayo makakahawak ng pera. So, dumating yung point mga kabayan, no, na si Marvin, yun nga, nagpakitang gilas nung una and then nagsige na lasing-lasing dito, sige na inom-inom at yun nga, nabalian, nadisgrasya, nakatulog dyan sa bangin, hindi na nakauwi. Pag uwi, nakita nyo naman, sumusuka, inaasikaso ko pa rin, hindi ko siya pinapagalitan, kinakausap ko pa rin, binigyan ko siya ng chance. So, naudlot, dahil mga ginawa yon, naudlot, sabi ko, okay, si Bentot ganun din. Okay. So, standby mo ng pera. Sabi ko ni Nanay Mia, standby mo na ang pera. Kasi lahat ng kailangan nandyan naman. Pagkain nandyan naman. So, lahat yon in-update natin si Nanay Mia. At nakikita naman din ni Nanay Mia. At sabi naman ni Nanay Mia, Lori, nasa kamay mo na. Bahala ka anytime. No? Kung kailan ka magka-oras o magka-panahon o kung kailan ka available, no need to rush. Nasa iyo na, bahala ka. So, okay. So, ganito na nga po mga kabayan. Nung si Bentot ay panay din, lasing, no? Siya din, nakikisabay din siya ni, siya ang inaasahan ko mga kabayan. Si Marvin ang inaasahan ko sa bahay. Kasi siya ang matino na makikipag-communicate sa akin. Siya yung nakakausap ko ng maayos. Siya ang inasahan ko. Siya ang inasahan ko mga kabayan. Ilang beses ko na sinabi sa Marvin, ikaw lang ang pag-asa ko dyan na matuloy-tuloy gaganda ang buhay ni Tatay Romy at ni Bentot na hindi na babalik sa dati. Ilang beses ko sinabi sa iyo yan, ikaw lang ang tanging maasahan ko. Walang problema mag-asawa ka, walang problema magtrabaho ka, walang problema kung hahanap ka naman kung anong pwede mong gawin, no problem. Mamasyal ka, no problem. No? Ang sinasabi ko lang dito, yung mga higit pa doon na ginagawa nyo, yun lang ang bawal. So, ito na nga mga kabayan. Sabi nga nito, gusto daw niya bumili ng motor, no, single, na na sikanhan. Hindi pa siya nag-uling ng mga kabayan, no, hindi pa siya nag-uling. Ako ang sinabihan niya. Tapos sabi ko, bibili ka ng sikanhan, baka diyan matudas yung buhay mo dahil paano kung magbarkada ka? Paano kung lasing ka? Paano kung makipag-inuman ka tapos mag-drive ka? Puro bangin yung dinadaanan mo. Kundi wala yon, in-ignore ko yon, no? In-ignore ko yung
Lahat yung mga kabayan. Tapos, narinig ng narinig ng dalawang kameraman po natin mga kabayan, sinabi niya na kaya pala nag-uling siya kasi gustong bumili ng motor na sikanhan. Magkano, Marwin, yung sabi mo? Na sikanhan na motor? Ha? Oh, 30 daw ha. Sabi 30 daw. So ngayon, sabi ko, okay, sige, maganda nga, nag-uling siya para makabili siya ng gusto niyang motor. Kasi hindi ako bibili ng motor mga kabayan ni Bentot at ni Marwin kasi ayaw ko silang mapahamak, no, iiksi ang buhay ng mga kabayan kasi barkada, inom, punta sa malalayong lugar, mag-cause ng disgrasya. Maraming mga kabataan na mga katutubong aitas dito mga kabayan dito sa barangay nila, sa kabilang barangay namatay ng maaga, naiwan ang pamilya dahil na disgrasya. Oh. Yung iba na disgrasya dahil na disgrasya sa iba, may iba na disgrasya dahil sa kasingan nila. So ganyan po mga kabayan. Puro pag-iisip ko, puro kabutihan, puro sinisave ko buhay nila, puro mapaayos ang buhay ng mga kabayan. So inignore ko yon. Inignore ko yung mga kabayan, lahat-lahat na alam ko na ikakapahamak sa kanila, inignore ko. Kasi ako mga kabayan, laging may priority. Binibigyan ko pa rin sila ng pagkakataon. Pinag-aaralan ko pa din kung nabago si Bentot, ilang beses ko yan. Hindi lahat po mga kabay na kapag nagyaw-yaw ako o puputak ako na isang beses ko lang sila nakitaan ng pagkakamali or dalawa, tatlo. Nako, maraming beses po yan. Pag sobra-sobra na, doon na ako magsasalita. Si Bentot, ilang beses ko na hulihan niya na kukunin yung pera ni tatay, hingin yung pera ni tatay Romy. Plus, magdadala ng alak na kay laki-laki at doon pa tinatago sa Durabox ni Tatay Romy. Pero hindi ko mga pinapansin mga yon. No, hindi ko pinapansin. Sabi ko, sige lang, ipunin ko lang yan. Ipunin ko lang. Pag hindi ko na kaya, yan, sisitain na naman kita. Sige lang. So, dumating po ang panahon mga kabayan na eto na nga, pumutok na nga po mga kabayan ang hindi magandang nakita namin, no? At nakaproblema. At si Marwin hindi nakauwi ng bahay kasi nagtatrabaho, pero sabi niya kanina umuwi siya ng bahay ay alas 4 na ng hapon. Pero minsan inaabot kami dito ng gabi, hindi siya umuwi. Siguro umuwi siya dito pag alam niya na nakakauwi na rin kami. Pag nakababa na rin kami. Hindi doon ako nakatulog sa baril. Ngayon ka lang nakauwi. Or kahapon din. Nung isang araw. Hindi ka nakauwi dito na nandito kami. Nakikita ko nga kahit O nakikita tapos hindi ka man lang nagnioniha. Tapos nung nakaraan na nakita ka daw ni Habi, ng driver namin. Kaya daw bisinunahan ka kasi nandoon ka sa tindahan. Tapos nung nakaraang araw nagaling ka sa trabaho, umiwas ka ng daan. Bakit umiwas ka ng daan? Nagaling ka naman ng trabaho. Dapat umuwi ka para kumain ka, then nagluto ako ng ulam. Nung una-una, nung sinundo ni Mami. Oo. Samantalang, nung una, na nandoon ka sa trabaho, pinasundo kita. nagbuhat na ako ng saging doon. O kaya nga, kahit nagbuhat ka, yung mga kasama mo, nakasalubong ko dito sila dumaan. Oo, nandun ako eh. Oh, nandoon ka, di ka man lang lumapit. Oy, ate, nandyan pala kayo. Tapos nagluto ako para sa inyo. Umuwi ka sana. Or sinama mo pa yung mga kasama mo kasi marami naman akong nilutong ulam at kanin. Sinama mo pa sila lahat. O sige, makikikain muna tayo. Nagluto si Ate Lori. Tapos nakita ka ni Mami D. Nagpasama si Bayo doon, nagpabuhat. O kaya nga, walang problema kasi nagtrabaho. Ang ibig kong sabihin, nakita ka nga ni Mami D, umiwas ka, yung mga kasama mo nandito. Ang yung iba doon dumaan. Sinabi ko naman sa kanya, kay nanay mo dito, kung gusto nilang buksan ka ko, buksan nila. Wala namang problema kung buksan namin yon kasi may duplicate naman kami. Kasi ang mga pagkain, ikaw naman doon naman inasa sa'yo na mailigpit ng maayos. Walang problema doon. Hindi namin kinu-question ang laman ng kwarto mo kung anong nandoon. Kasi may dala-dala din kami na magagamit namin. Kay nanay mo di magbuhat muna ako ng saging. Okay na Mami D, nagsabi ka pero sa akin hindi ka nagsabi. Hindi mo ako sinalubong, uniho-niha. Ate ha, Trabaho mo na. baka sabihin mo na may iba ang ginagawa ko, trabaho muna ako. Wala. Hindi yung parang iwasan mo pa. O kung paano kung hindi tayo nagkasalubong ngayon, alam mo ba na kami ay paakyat? O paano kung hindi tayo nagkasalubong ngayon?
Sabi ko nga, ang trabaho mo, hindi ko kini-question. Trabaho at paghahanap buhay nyo, hindi ko kini-question yan. Bagkos, pinapalakpakan ko pa kayo, pinupuri ko pa kayo. Then nagsipag kayo, hindi kayo umasa sa ayuda ng mga sponsor o ayuda ko. Kasi ang sponsor ngayon ay wala na. Ako na nagbibigay. Unless lang kay Nanay Mia, then nag-uusap na kami ni Nanay Mia kung anong mapupuntahan doon sa pera dahil meron akong natuklasan sa inyo ngayon na hindi maganda. Marwin, mag-usap tayo ng masinsinan, halika. Mag-usap tayo ng maayos. Kung gusto mo na mabago ang buhay mo, makipag-usap ka sa akin ng maayos, sagutin mo ako ng maayos, mag-usap tayo. Halika. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.